Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga believers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so kadarating natin from office medyo may tension pa tayong konti. Kasi third time pa lang natin nag-drive from Balanga, from office dito. So medyo madilim at traffic. So salamat sa Panginoon, praise God talaga. Iningatan tayo. Hindi pa tayo masyadong sanay, may mga errors. Pero salamat sa Panginoon. Thank you talaga, Lord, yan, sa pag-iingat mo. Announcement pa rin tayo sa November 18, 2018, 2 to 5 p.m. Nasa Hong Kong po tayo sa Bayanihan Kennedy Town Center. Yan. So, ang registration fee po ay 290 Hong Kong dollars. Salamat sa lahat ng mga nagpa-reserve. Actually, more than 90 na ang nagpa-reserve. Yung iba nagpadala na ng payment. Maraming salamat. Yung mga interested po, message nyo lang po ako sa aking FB page and FB account, Gigi Sunga and Dr. Gigi Sunga. Yan. I will answer you po dyan. Eto sa may mga questions sa ating YouTube channel, dito na po kayo mag-comment sa akin, na kayo mag-comment sa aking FB account na po kayo mag-comment. Okay. And sa mga interested na magkaroon ng I Can Change shirt, yan. This is yellow and red. Yan. And sling bag, yan. So message nyo lang po ako. Then hoodie, may hoodie din tayo. And may book, How to Embrace Transformation. Yan, pwede po kayo mag-message sa akin. And pag-usapan natin paano shipping and everything. Alright, bakit nga ba hindi ka nakakaipon? Yan. Masyadong common question. Pero hindi siya dapat nagiging common. I mean, isa siyang ordinaryong senaryo sa lahat ng tao. Hindi lang sa ating Pilipino, hindi lang sa iyo bilang estudyante, hindi lang sa iyo bilang teacher, empleyado, OFW, lahat sa atin, bakit nga ba hindi tayo nakakaipon? Nagiging common senaryo siya, di ba? Pero hindi siya dapat common. I mean, dapat ginagawa natin siya. Pero ano ba talaga yung dahilan? Bakit ba ang hirap makaipon? Ba't hindi tayo nakakaipon? Yung ba mga OFW na nag-share po sa akin, ilang years na sila doon, 5 years, 7 years, hindi pa rin sila nakakaipon. Doon naman sa mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, minsan pa-retire na, wala pang bank account, di ba? Iba, ilang taon na lang, magre-retire, hindi pa rin nakakaipon. So, ano nga ba talaga yung dahilan? Sa mga estudyante naman, ilang beses nang tinangkang mag-ipon, sobra-sobra allowance, pero hindi pa rin nakakaipon, di ba? Ano nga ba yung reason? So, nagsulat ako dito ng 4 reasons. Okay? 4 na dahilan bakit hindi tayo nakakaipon. Kahit nasa ang status ka ng buhay, bahagi ng mundo, why it's always hard to save money. Okay? This is the 4 reasons na based sa aking mga nakakausap na tao, based sa mga readings natin, at personal experience ko na rin, at base na rin, sa mga readings natin, pa sa mga testimony ng ibang tao. So, ito siya. 4 na dahilan, bakit hindi ka pa rin nakakaipon? Bakit wala ka pa rin ipon? Okay? Number 1, I think this is the very reason. Ito yung ugat. Okay? Bakit hindi ka nakakaipon? Because we were not trained. Okay? We were not trained to save money ever since. Okay? Most of us, hindi naman lahat, most of us, hindi tayo na-train na mag-save ng money, okay? Sa bahay, sa school. Most of us. Hindi ko sinasabing lahat. May mga na-train naman, lalo may mga parents na nagsisave talaga ng mga pera, yung mga anak nila tinitrain talaga. May mga ganun tayong parents. Pero most of us, hindi tayo na-train. For example, nung bata tayo, like sa age ko when I was, little girl, wala kasi nung parang training, walang nagsabi na, for example, binigyan kita ng 10 pesos, okay? Yung 10 piso i-save mo. Walang ganun di ba? So, pag binigyan kita ng 10, ito yung baon mo for today. Walang kasunod na, save mo yung 1 peso. Di ba? Madalang po yung may ganong training sa loob ng bahay. Okay? So, kulang tayo ng training
sa loob ng bahay on how to save money. Di ba? Sabi nga ni Jim Rohn, kung lahat natitrain mag-save ng pera, for example, meron ka daw, sa equivalent ng pera natin, he was an American, kung may 10 pesos ka, yung 70 lang, 70 cents lang gastusin mo, o 1 peso, yung 70 cents, siya lang gastusin mo, yung 30, itatabi mo, di ba? Pero what's happening is, hindi nga tayo nagaganon na training. And even sa school, di ba? Napakadalang na ang estudyante, tinuturuan ng teacher niya na ginagawang example, mag-save ka, di ba? I-save mo yung for every 10 pesos, mag-save ka ng 1 peso. Napakadalang po niyan. Okay? Napakadalang na nagtuturo. So, kaya nahihirapan tayo. Kaya paglaki natin, hindi tayo sanay eh. Tandaan natin, anything na hindi part ng everyday routine natin, hindi siya mangyayari. Mahihirapan tayo. Okay? Mahihirapan talaga tayo. Kaya minsan, pagka-graduate natin, nagkaroon tayo ng trabaho, yung ang 500, di ba, ang tagal. Hindi natin ma-save. Ako nga po eh, ito personal testimony ko, I just started, saving money. Nagsisave tayo pero hindi ako nagtatagumpay, ilang attempt. Nangyari lang po siya when I started training my mind. Mamaya, di-discuss natin. Ayoko ma-preempt, di ba? Pero, ang sinasabi ko po, mahirap talaga mag-save because we were not training to do that thing, di ba? Kaya hindi natin masisi yung ibang tao na hindi niya nakasanayan na gawin. Okay? So, yun yung unang dahilan. Okay? At siyempre, samahan na natin ng anong gagawin natin ngayon. So, ang gagawin natin ngayon, you have to train your mind. Diba? Kung hindi ka na-train, i-train mo yung sarili mo. Okay? Kung ngayon naman, ikaw ay married, may mga anak ka, start training them. Diba? Ako natutuwa sa mga nanay na binibilal kasi yung mga anak nila, diba? So, ituruan na po natin sila. Sa mga teachers naman, you have the platform, alright? You have the platform, okay, to influence your students. Train them to save money. Okay? Sa dami ng pinag-usapan nyo sa loob ng klase, pwede mo isingit yan. 3 minutes, isingit mo, save money. Di ba? Kahit doon sa mga, kung ikaw maliwanagan ka ngayon, doon sa mga kaibigan natin, office mate natin, tulungan natin, mag-sharing tayo. Like in my case, ngayon nakapag-kwentuhan tayo na sa mga office mate ko sa school namin. So, may mga ilan na tayo na influensyahan. Iba, meron na silang investment, nagsisave na. So, bibili na insurance, sumali sa co-op. So, mga investment na napakaganda. Doon masaya ako that I was able to influence other people. Okay? Second reason, bakit hindi ka pa rin na-save ng pera is you don't have the strong why. Yung reason mo, hindi siya strong. Hindi mo siya ma-realize that it's important to save money. Hindi mo makita yung urgency to save money. Kaya marami hindi nakaka-save eh. Kasi hindi nila alam that urgent, kailangan mo na siyang mag-save. Kasi you have to buy your money. You have to get one insurance. You have to get an health card, health insurance. Diba? So hindi natin nare-realize yun eh. Hindi natin alam yung reason. Kaya nga, minsan, magsasave sila. O sige, mag-save ako ngayon. After a few months, nawawala eh. Kasi hindi naman nila alam para saan ang savings. Di ba? Wala silang reason. They don't know their why. They don't understand it. Okay? So, para po makasave tayo ng pera, okay, dapat alam mo yung reason mo. Alam mo ba't ka nagsisave. Di ba? Dapat strong yun eh. Yung mga OFW natin, isipin mo lagi na, I went here to work to save money for my family because one day I want to go back in the Philippines. Di ba? So that's a strong reason. Unless you realize that you will not save money. Nabanggit ko po kanina, nagtagumpay lang ako sa pagsisave. Nung alam ko na yung mga strong reasons ko eh. Alam ko na that I have to save money to start my investment. I have to save money to start my own business. I have to save money para sa future for my retirement. Okay? So, I want to save money to, to help other people, my family, and other, helping other people. So, stronger na ngayon na reason ko, kaya alam ko na, kaya ako nakapag-save. So, to save money, you have to realize your why, your reasons. Ano ba talaga yung reason mo? You have to understand that. Okay? Number 3, ayan, we are being sidetracked by many things. Minsan,
gusto mo mag-save di ba? Gusto mo mag-save. Then, alam mo din na reason, kaya lang, ang daming, nasa sidetrack ka ng mga trends, nasa sidetrack ka ng mga ibang, ibang mga bagay na dumarating sa buhay natin. Minsan, kasalanan, di ba? At tandaan natin, sinasabi ko nga lagi, ang kasalanan, magastos po yan. If you'll be engaging in sin, you cannot save money. Kasi ang kasalanan, magastos. Una-una, tinatago ang kasalanan, kaya mas magastos. Sa halip na mag-jeep ka, magta-taxi ka. Di ba? So, sa halip na hindi ka manlilibre ka ng iba kasi may ginagawa kang kasalanan. So, something like that, di ba? Pupunta sa ibang lugar. Okay? Kung may bisyo ka naman, mahal ang bisyo, di po ba? Okay? So, nasa sidetrack na ibang bagay, kaya hindi nakapag-save. Nasa sidetrack ng sobrang panonood ng sine, sobrang pagkain sa labas, sobrang barkada, di ba? Mga estudyante, minsan gusto mo nang mag-save, kaya may nagaya bigla, mag-McDo tayo, di ba? Wala na di ba? Yung mga OFW natin, bigla, magsasave na sana kaya lang, biglang, may nagaya sa sale, may nagaya dito, sa park, kain tayo, yun na, di ba? So, huwag tayong ma-sidetrack para malutasan natin yan. Okay, mapagtagumpayan natin yan. Huwag tayong magpa-sidetrack. Dapat nakafocus ka doon sa target mo. Nakafocus ka sa goal mo that every month, I have to save this money. Diba? Dapat yan tayo nakafocus. Okay. And number 4 reason is you are probably surrounded by people na hindi rin nagsisave. Kasi, ganito po tayo daw po, according to psychology, alam natin lahat re-reveal lang natin, we are being influenced by other people, di ba? Yung mga tao sa paligid natin, sabi nga ni Jim Rohn, di ba? You are the average of the 5 persons around you, di ba? Kung yan ang sweldo mo, ibig sabihin, yung 5 group mo, yan din ang sweldo ng mga kaibigan mo. Kung 20,000, average of 20,000, lahat ng tao sa paligid mo, 20,000. Di ba? So, what you have right now is the average of the 5 persons around you. So, ibig sabihin, very influential ang mga tao sa paligid natin. Kaya dapat po, ingat tayo sa mga sinasamahan natin. Ingat tayo sa mga tao sa paligid natin. Kasi kung hindi sila nagsisave, hindi ka rin magsisave. Okay? Kasi anong pinag-usapan nyo? Gastos, di ba? Pero pag ang kasama mo, pinag-usapan nyo, magkano ba yung savings mo, magkano na investment mo, di ba? So, ikaw mismo, magsisave ako, di ba? So, sinasabi ko ngayon, sa lahat ng mga delivers natin, whether you are working here, abroad, estudyante, pili tayo ng tamang tao na kasama natin. Kung meron man tao na mas smart sa atin, dapat yung piliin natin Kasi na-influensya niya tayo paakyat. Ang sabi nga ni, I don't know kung sino si Grant Cardone ba nagsabi. Sabi niya, if you are the smartest people in the room, you are in the wrong room. Because you should be with somebody na mas angat sa'yo. Mas maraming savings, mas maraming investment, mas maraming business. Mas mataas ang position para nahahatak ka niya. Okay? Hindi yung ikaw pinakamataas sa group, ikaw pinakamalaking sweldo, ikaw pinakamatalino, ikaw, kasama mo mababa. Paano yun? Diba? Ang sinasabi ko, hindi ko naman pinipigilan na sumama kayo sa ganong group of people. I-balance nyo. Kailangan may group kayo ng ganito, may group din kayo na mas angat sa inyo para na-influensya kayo. Pakyat. Di ba? So, something like that. Okay. So, isang factor na nakaka-influence, ba't di ka nakaka-ipon the people around you? So, change your people around you. Di ba sabi ko nga po, at 40, ano yung mga dapat mong iwanan? At 40, baka it's time to leave the people around you, to change the people around you. Baka yung chemistry nyo, it doesn't work Pareho kayong bumabagsak, estudyante. Okay, may baka munang barkada. Pareho kayong nalulung sa bisyo, may baka munang barkada. Sa mga empleyado naman, pareho kayong hindi na po promote, baka pareho kayong negative. So, maghiwalay muna kayong dalawa. Sa mga OFW naman, pareho kayong may problema sa pamilya, baka hindi maganda yung mga advice nyo sa isa't isa. So, maghiwalay muna tayo. Di ba? Alright, so, yun yung mga reasons bakit hindi ka pa rin nakakaipon. At ayan ang mga solution. Okay? So, ito yung mga opinion natin. So, pwede rin kayo mag-share sa iba, mga testimony nyo.
So, sabihin nyo lang po sa akin at pwede natin i-share yan sa mga delivers natin. Alright, so please share this video sa mga kaibigan mong estudyante, empleyado dito, OFW, para sama-sama tayo ma-inspire to change our lives, di ba? And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!